Nagbabalak ka bang magbakasyon sa Pilipinas? Kung galing ka dito sa UK, ano ba yung mga requirements na kailangan mong i-prepare kung magbabakasyon ka sa Pilipinas? Welcome nga pala sa ating channel OFW in UK. Ako nga pala si Michael and isa akong nurse dito sa UK. Recently, umuwi kami ng Pilipinas and isi-share ko sa inyo yung naging experience namin, ano yung mga prepare namin na documents. I find it helpful kasi kagaya namin, meron kaming mga questions before bago kami umalis. Kasi nga, yung BRP namin ay nag-expire noong December last year. And hindi namin alam ano yung magiging implication nito sa aming pag-uwi sa Pilipinas. Tapos meron pa yung mga balita about dun sa mga nahuhold sa immigration kasi may mga bagay sila na hindi nagawa. I-share ko sa inyo ngayon yung naging experience namin para magkaroon kayo ng idea ano ba yung mga kailangang i-prepare na pwedeng i-check nila sa immigration. Maaring ma-experience nyo rin ito kung uuwi kayo ng Pilipinas galing dito sa UK. So mag-focus tayo dun sa mga documents na prepare namin. Una sa lahat, prepare namin yung aming plane ticket. Make sure na tama yung date and then on time kami na pumunta ng airport. Make sure din na yung mga bagahe nyo ay tama ang timbang para hindi na kayo ma-hassle pagdating sa airport. Kasi ang nangyari sa amin, we bought tickets from Qatar Airways and yung baggage allowance namin is only up to 30 kilos. Pero yung isa dun sa aming mga baggage ay more than dun sa allotted na weight. So ang nangyari sa amin, pabalik-balik kami kasi si Mrs. Ang sabi niya is magbabayad na lang daw kami pagdating namin sa airport or makikiusap kami dun sa mga mag-a-assist sa amin doon. But the thing is, pagdating namin doon sa Qatar Airways ay automated or self-service na lahat halos. So, ikaw ang mag-check-in tapos ikaw din ang mag-weigh ng mga baggage mo. So wala ka talagang pwedeng kausapin para kung gusto mong magbayad or kung makikiusap ka kung pwede bang ipasok yung baggage mo. So, ang nangyari sa amin ay pabalik-balik kami. 3 times yata kaming nag-check doon kasi nag-error yung machine. Hindi niya na-accept yung aming luggage. So, isang tip yon na make sure na yung luggage nyo ay tama ang timbang. Lalong-lalo na kung kukunin nyo yung Qatar Airways kasi medyo strict sila about dun sa baggage. Next naman, pagdating namin doon, so nakapag-check-in na kami. Sinabihan kami doon sa check-in na kailangan daw i-prepare yung e-travel, which is hindi namin din nagawa ahead of time. Buti na lang, pinayagan kami nung isa doon sa mga nag-a-assist. Self-service yun. Pero may mga nag-a-assist in the case na nahihirapan yung mga tao. So, may pumunta sa amin, lumapit sa amin. Tinulungan kami dun sa aming pag-check-in and kinausap kami, hingan kami ng e-travel document kasi daw hihingin daw yon sa Philippines pagdating namin sa Philippines, which is hindi namin nagawa. Sabi niya, he trust us to complete that one para pagdating namin ng Pilipinas, wala kaming maging problema. Pinapunta niya kami sa website e-travel, search e-travel Philippines. Hanapin nyo doon, lilitaw naman doon, click the link and then meron kayong forms na i-fill out. Yun yung una, yung arrival sa Pilipinas. Kailangan mo siyang i-fill out yung e-travel. I think meron siyang validity. Once na ma-accomplish mo na yung e-travel, pwede mo siyang gamitin within 72 hours or 48 hours yata. I'm not really sure. So yun, prepare your ticket, prepare your luggage, make sure it's on the allowable weight, and then complete nyo yung inyong mga e-travel. Nabanggit ko kanina about yung mga bagay na hindi nila nagawa kaya naho-hold sila sa immigration. Isa sa mga bagay na kailangan yung gawin, especially kung yung mga BRP nyo, yung mga residence permit nyo ay expired or mag-expire na. Kagaya sa amin, nag-expire yung aming BRP ng end of the month of December. Umalis kami ng December 29. So, okay pa kasi nga may 1 day pa. Pero pagbalik mo ng UK, doon magkakaroon ng problema kung hindi naka-update yung inyong BRP. Kasi meron na nga tayong e-visa which is in-implement noon. Makaka-receive ka ng message from uk.gov na pinapahintulutan ka na gumawa ng account. You have to receive that email and then from there, gagawa ka ng account.
Ngayon, since mag-expire na nga o expired na yung aming BRP, ang ginawa namin, nilink namin yung aming mga passport sa aming account. Kasi kakailanganin yung share code in case na i-check nila. Pag binigay mo yung share code, makikita nila yung details mo. And if hindi naka-link yung iyong passport doon, or hindi updated yung iyong BRP, residence permit, baka magkaroon ka ng problema. Gaya no sa amin, kasi nga mag-expire na siya. Kaya ang ginawa namin, nilink namin yung aming mga passport. So, yun na nga, kailangan i-prepare unang-una yung ticket and then yung baggage mo kung tama ang timbang. Pangatlo is yung e-travel kasi arrival, i-check nila yon sa Pilipinas. And then pang-apat is yung i-link mo dapat yung iyong passport sa iyong e-visa. Pwede kang pumunta sa gov.uk and then search mo doon yung e-visa or share code and then may mga links na lilitaw doon. Madali lang naman sundan yung mga instructions sa pag-fill out. So, ayun na, okay na lahat. Travel na kami dito sa UK going to our layover mo sa Qatar. Pagdating namin sa Qatar, nag-transfer kami. Wala naman naging issue dun. Then, from Qatar, nakadating na kami ng Pilipinas. Nag-arrive kami sa Clark, yung bagong airport yun sa Clark. Kudos, ang ganda. Malinis, parang Manila, pero less crowded. So, pagdating namin doon, kinuha namin yung aming mga baggage. And then, pagdating dun sa exit, merong isang guy dun na chinek yung QR code ng aming e-travel. So, yun nga, dun magagamit yung e-travel na pina-fill out earlier para sa aming arrival sa Pilipinas. So, yun yung papunta ng Pilipinas. Yung pabalik naman dito sa UK, pag-usapan din natin. So, ayan na. Tapos na yung aming vacation at pabalik na kami ng UK. Ito naman yung mga nangyari sa amin. Pagdating namin ng Clark, nag-check-in kami. Again, lesser yung aming baggage allowance. So, kailangan tama sa timbang yung mga baggage na dadalhin. Doon sa check-in counter, nagtanong yun doon sa may reception. Tinanong yung aming OEC. Ito na. Ito nga pala. Kailangan i-prepare din yung inyong OEC, lalo na kung OFW kayo. Buti na lang ahead of time si Mrs. ko, siya maagap eh. Pinagawa niya kagad. Baka kailangan yung OEC, ganyan. Di ba meron namang OFW pass? Baka okay na yun. Wala namang mawawala. So, ang ginawa namin, nag-fill out kami ng OEC online dun sa may DMW, Department of Migrant Workers. So, from there, may mga options dun paano mag-fill out ng OEC. Fill out namin yon and then we screenshot it. Pinaprint namin doon sa kapatid ng misis ko. And then, 2 copies. Though meron na kaming OFW pass, which is na ginamit namin before. So, ito na nga. Yun, the lady from the reception asked us kung ano ba daw ang purpose namin for traveling. And we answered na eto nga, nag-work kami dito sa UK and pabalik na kami after ng vacation. Hiningi niya yung aming OEC. Luckily, nakapag-print kami ng OEC. Madali naming na-present sa kanila. Naitanong ko din kung hindi ba ginagamit yung OFW pass. Kasi before, nung bago-bago pa yung OFW pass na yan, we are from Dubai pa noon. Yun lang ang ipapakita mo. The lady from the reception was not aware of yung OFW pass. Hindi ko na siya inelaborate para wala na lang usapan. And then tinanong din nila yung share code para ma-check nga. Kasi makikita doon kung meron kang right to work here in the UK. Buti na lang na-update din namin yung aming online account sa gov.uk and then present namin yung aming mga share code and na-check nung receptionist dun sa check-in counter. So okay na. Nagtanong din kami kung kakailangan pa ba yung share code dun sa loob. I'm hindi rin sure si ate. Hinayaan na rin namin. Pero chinek niya yung aming OEC and then yung aming share code. After noon, tinag na yung mga bags. Pinaproceed na kami sa boarding. Sa boarding, wala naman naging issue. Itinap lang nila yung mga boarding pass namin. Pasok na sa aeroplano. So after nun, travel back to Qatar and then from Qatar, going back to the UK. Ito na, sa UK na tayo. Pagdating ng UK, passport lang yung kinuha sa amin. Si kuya from the customs, tinanong lang kung ano daw ang gagawin namin dito sa UK, kung nag-work ba daw kami dito. Lumabas pa siya nung counter. Napansin ko, yung guy na yon talagang lumalabas siya to check yung mga dumadating na passengers. Chinek niya, lumabas siya ng counter, tapos tinanong kami. Parang nakipagchikahan lang, not really interrogating, more of like friendly chat lang. Kumusta? Kumusta yung bakasyon nyo?
ay nag-enjoy ba kayo sa inyong bakasyon? Yung mga ganong questions lang. Naitanong niya rin sa kami nag-work. And then after nun, pinapasok niya na kami. Napakabait ng officer dito sa UK Custom. So ayun yung mga bagay na nangyari sa amin during our travel from UK to Philippines, then Philippines going back to the UK. Ayan guys, so hopefully nakakuha kayo ng idea ano yung mga kailangan nyo gawin o kailangan nyo i-prepare dito sa ating short vlog na to. If you find this video informative, show your support by liking the video and please comment down below ano yung mga bagay na gusto nyo pang malaman or what mga bagay na interested kayong malaman. Hopefully, may discuss natin yan kung na-experience namin sa ating next vlog. Thank you. Goodbye.